Ika-26 ng Hulyo, 1976 na sa Anglos sa hilaga ng Pransya. Sa isang paradahan kung saan nakakabigat ang init, matiyagang naghihintay si Michel Leclerc. 26 na taon na siya at ngayon, magbabago ang kanyang buhay. Ipinuhunan niya lahat sa bodega. Buong ipon, buwang paghahanda at konseptong matibay ang paniniwala niya. Malaki ang plano niya. Nagpadala siya ng imbitasyon sa lahat ng boss ng industriya kasama ang mga higante tulad ng Adidas, Puma at Lecoq Sportif. Nasa yelo na ang champagne at handa na ang mga laso pero wala pa rin dumarating. Tinitingnan ni Michel ang pasukan ng paradahan, wala, tahimik na tahimik. Nagkasundo ang lalaking tatak na huwag mag-deliver o pumunta sa batang yan, pabayaan siyang mabulok sa paradahan. Gusto nilang pigilan ang negosyo na gusto niyang simulan bago pa ito magsimula. Isa itong pampublikong kahihiyan at di na mababawi na karahasan. Mag-isa si Michel sa harap ng walang lamang estante, natutunaw ang yelo sa timba ng champagne. Umuwi siya pero hindi malungkot. Ang nararamdaman niya ay malinaw na galit. Nagpasya siyang gumawa ng isang desisyon na magbabago sa ekonomiya ng Pransya para sa susunod na 50 taon. Dahil ayaw ninyo akong bantahan, gagawa ako ng sarili kong produkto at aalisin ko kayo sa mapa. Dahil sa desisyong ito, daan-daang independenteng tindahan ang magsasara at mapipilitang magmakaawa ang Nike para sa maliit na pwesto sa estante niya. Kamusta Team Entrepreneur Mindset? Ngayon, pag-uusapan natin ang kwento ng Decathlon. Kwento ito ng tagumpay ng Pransya, ngunit pati ng paghihiganti, malupit na dominasyon at makinang pandigma na sa huli ay nilamon ang sarili nitong amo. Ang Entrepreneur Mindset Podcast ay available na sa lahat ng platforma. Dito mapapakinggan ang mga kwento ng pagnenegosyo na humubog sa ating panahon. Habang nagmamaneho o nag-ehersisyo, nasa link sa description. Si Michel Leclerc ay hindi basta lumitaw, sapat na makita ang kanyang pamilya. Ang ina niya ay isang mulye, kapatid ng nagtatag ng Auchan. Kabilang siya sa pinakamakapangyarihan, pinakamayayaman at pinakasekretong dinastiya sa Europa. Sa pamilyang ito, hindi basta ibinibigay ang imperyo na parang nakahain sa pilak na bandeha. Bibigan ka lang ng puhunan, tapos titingnan kung makakasurvive ka. Noong 1976 ang Decathlon ay isa lamang maliit at delikadong eksperimento sa isang sulok na tinitingnan ng mga nakatatanda sa pamilya ng may pag-aalinlangan. Para kay Michel, doble ang panganib, hindi lang pera kundi pati pangalan at kredibilidad niya sa harap ng pinakamalupit na pamilya sa Pransya. Plano niya gumawa ng supermarket ng sports kung saan lahat ng kailangan ay nasa isang bubong. Noon, wala pang ganito. Bumibili ka ng sapatos sa maliit na tindahan sa bayan at bisikleta mo sa espesyalista na para minamaliit ka. Si Michel gustong baguhin lahat noong Hulyo 27, 1976. Tulad ng alam nyo, ito ang pagbagsak. Inimbitahan ni Leclerc ang mga boss ng Adidas, Puma at Lecoq Sportif sa pagbubukas ng bodega niya sa Anglos. Pero walang dumating. Nagkaisa ang mga higante ng sports sa boycott para pigilan ang maliit na pinsan bago pa siya makabenta ng unang bola. Nag-iisa si Michel sa paradahan, tinitingnan ang mga bakanteng estante habang ang kahihiyan ay ramdam pati ng pamilya niya. Para sa iba, ito na siguro ang wakas. Para sa kanya, dito nagsimula ang gerilya. Nang isara ng mga brand ang pinto, dumaan siya sa bintana. Sa simula, naging parang pirata si Michel Leclerc. Kinuha niya ang truck, tumawid ng hangganan at naghanap ng wholesaler sa Belgium o Alemanya. Hindi sila interesado sa boycott ng Paris. Si Michel ay nakakarga at nagbababa ng mga Adidas na sapatos o Puma na bola tuwing gabi at siya rin ang nagmamaneho sa highway ng ilang oras. Sa madaling araw sa pahingahan, nang may pagod na muka, doon niya naisip ang magbabago ng lahat. Binubuhos ko lahat para sa produkto nila, nilalagay sa panganib ang sarili ko para may pamahagi. Pero minamaliit lang ako. Imperyo nila ang nabubuo ko, hindi akin. Panahon na para magbago. Tahimik na nagbago ang Decathlon. Mula sa pagiging nagbebenta, nais na nilang maging tagalika. Nagbukas sila ng laboratorio, kumuha ng inhinyero at sinuri bawat tahi at haluang metal ng frame ng bisikleta. Ito ang pagsilang ng isang pabrika ng digmaan na nakatago sa likod ng anyo ng supermarket. Taong 1976 na. Si Mark, 34 ay hari ng kanyang maliit na mundo sa Lille. Ang tindahan niya ay parang anak niya. Mahilig siyang magpaliwanag kung bakit ang sapatos na ito ay magliligtas sa tuhod mo. Nagbebenta siya ng Salomon at Wilson sa mga suki niya. Kumalat ang balitang may paparating na Decathlon, 5 kilometro lang ang layo.
Ngumiti si Mark, hayaan mo sila, plastic na asul lang yan para sa mga turista tuwing linggo. Pero nagkamali si Mark noon dahil ilang kilometro lang ang layo, si Michelle Leclerc ay walang nakalimutan, maligamgam na champagne mula 1,976. May alam siyang di alam ni Mark, kapag umaasa ka sa iba para mapuno ang istante mo, parang may talika na sa leeg. Nagsimula ang grupo ni Michelle sa pagbenta ng mga pangunahing produkto tulad ng bag, bote ng tubig at bisikleta na simple lang ang tatak na Decathlon. Natatawa si Mark sa kanya dahil mababa lang ang antas at di banta sa mga mamahaling tatak niya. Pero nagbago lahat nang umangat si Michelle Leclerc sa mas mataas na antas. Ayaw na niya magbenta ng mura, gusto niyang lumika ng mga mundo. Kaya ipinanganak ang Quechua para sa bundok at Tribor para sa dagat. Hindi na lang ito supermarket products, kundi mga tatak na pusong-puso. Noong Sabado ng 1,977, may suki si Mark na pumasok sa tindahan at tumingin sa jacket ng Salomon na 250 euros. Nag-alinlangan siya at sinabi, "Mark, may nakita akong ganyan sa Decathlon, 80 euros lang." Tinawag niya itong Quechua at mukhang matibay. Sinubukan ni Mark pag-usapan ang prestihiyo, teknikalidad at pamana. Gusto lang ng customer na maisama ang mga anak sa hiking nang hindi magastos. Natalo ang argumento ni Mark dahil sa resibo. Noong 1,977 na abot ng Decathlon ang napakalaking halaga na 10 bilyong French francs. Para magkaroon kayo ng ideya, katumbas ito ng 1,2 bilyong euro. Si Mark, man-isa sa tindahan niyang walang laman, tinitingnan ang bayarin sa Salomon at Wilson at napagtanto ang bangungot. Ibinebenta ng kanyang mga supplier ang kanilang mga produkto sa kanya nang mas mahal kaysa sa presyo na ibinebenta ng Decathlon ang mga ito. Hindi na siya nakikipaglaban sa isang kakumpetensya, kundi sa isang sistemang nagpasya nang burahin siya sa mapa. At mas malala pa, hindi pa natatapos ang malawakang pagkawasak na ito. Sa huli, ibinalik ni Mark ang mga susi na ibenta ang huling Salomon, kinamaya ng 3 empleyado at umalis ng hindi lumingon. 5 kilometro mula ron, sa parking ng Decathlon sa Anglos, abala ang lahat na parang may malaking okasyon. Malaki ang kaibahan, hindi natatangi si Mark. Noong taon na iyon, sa buong Pransya, mga tindahan ng sports na 30 taon ng bukas ay nagsara isa-isa. Hindi ito dahil sa krisis o dahil sa malas. Bunga ito ng estratehiyang dinapansin, pananakop sa kawalan. Naintindihan ng Decathlon ang mahigpit na patakaran sa urbanismo. Hindi sila pupunta sa lungsod kung saan mahal ang renta at masisikip ang kalsada. Nagtatayo sila sa labas ng lungsod sa murang industrial na lugar ng 3,000 metro, kwadradong bodega kung saan kotse ang nangihibabaw. Parang biglang lindol ang pagdating nila sa lungsod. Bumabagad ng 30% ang presyo ng raketa o sapatos. Para kay Mark, simula na ito ng katapusan. Dalawa lang ang opsyon nila, parehong tungo sa morgue. Pwede nilang ibaba ang presyo nila at mamatay sa negosyo sa loob ng ilang minuto dahil wala na silang kita o kaya ipanatilihin nilang presyo at panoorin na lang ang mga customer nilang tumawid sa kalsada. Walang ikatlong pinto para makatawid, pero ang tunay na katalinuhan o itim na mahika ni Leclerc ay nasa mga tatak na passion, Quechua, Tribor, between. Pansinin ninyo, hindi halata sa mga pangalan na ito na Decathlon sila. Isa itong matalinong panlilinlang. Pag bumili ka ng Quechua na poler, hindi mo iniisip na galing ito sa supermarket. Kuwento ito ng mga tuktok na nababalutan ng niebe at bivak. Isa itong legal na kasinungalingan na sumisira sa sea, huling depensa ng malalaking tatak. Ang prestihiyo ay parang marketing na pinaigting. Hindi ginagaya ng Decathlon ang mga malalaking brand, bagkus ginagawa silang walang saysay para sa masa. Bakit magbabayad ng 120 euros para sa logo ng Amerikanong tatak kung may mas maganda o kapareho ka naman? At dito, nagsasalita ako based sa personal kong karanasan dahil lahat ng gamit ko sa sports ay galing sa Decathlon at nagkakahalaga lang ng 30 euros. Sa isang pangalang tila bundok na pakikipagsapalaran, milyon-milyon ang nagkukumpara at matindi ang hatol. Mabilis ang paglawak sa Pransya, Espanya, Italia, China, India at Brazil. Pareho lang ang script sa lahat ng bansa. Magtatayo ng bodega, maglalagay ng sariling tatak at maghihintay bumagsak ang lokal na ekosistema para makuha lahat ng pwesto sa murang presyo. Noong 2010 may 800 silang tindahan. Noong 2020 lampas, 1,500 na. Hanggang ngayon, tingin pa rin ng mga higanteng tulad ng Nike at Adidas na parang baguhan lang ang Decathlon, parang bakuran lang nila ito. Noong taong iyon, may opisyal sa makukulay na opisina ng Nike na nakatanggap ng ulat. Binasa niya ang mga numero, huminto at lumamig ang kanyang kape. Sa Europa, may Pranses na tindahan na mas marami nang nabenta kaysa sa higante sa ilang kategorya. Hindi na Nike ang una sa dami, kinuha niya ang teleponyo. Opisyal nang gumating ang oras ng paghiganti ng 1,976 at ngayon si Decathlon ang may hawak ng latigo.
Sa punong tanggapan ng Nike sa Beaverton, Oregon, may malalaking screen sa pader na nagpapakita ng pababang graph sa paligid ng mesa. Mukhang malungkot ang mga direktor ng Europa. Nakakahiya ang resulta sa buong mga kategorya ng merkado tulad ng hiking, fitness at paglangoy. Wala na sa isipan na mamimili ang pulang brand, kundi ang asul at puti na. Isang tao ang nagtanong ng di kayang itanong ng iba, hindi ba dapat subukan nating ibenta ang mga produkto natin sa kanila sa huli? Mabigat ang katahimikan na sumunod, dito hinihintay ni Michelle Leclerc ang mga higante. 40 taon niyang itinayo ang pinakamakapangyarihang toll gate sa Europa. 1,500 tindahan at milyong customer ang pumapasok tuwing weekend. Sobrang dami na, pati si Nike na may bilyong marketing budget, di na makapalag. Kaya pati malalaking kumpanya, pumipila na rin. Lahat sina Nike, Adidas, Puma, gusto ng bahagi ng cake at pwesto sa bodega. Mumiti si Decathlon at binuksan ang pinto, pero hindi ito imbitasyon, kundi patibong. Ganito ang bitag, ikaw si Nike, pumirma ka sa Decathlon, masaya kang kabilang ka na. Pagdating sa tindahan, malalaman mong ang sapatos mo ay nasa pinakadulo ng kaliwang seksyon, huling pasilyo, sa pagitan ng mga bola ng pingpong at lambat ng badminton. Sa entrada, sa ilalim ng perpektong ilaw at sa taas ng mata, makikita mo ang kipsa na sariling tatak ng tindahan. Maganda siya, kumikislap at nakahagulat ang presyo, 40 euros lang, samantalang ang Nike mo ay 120 euros. Hindi naman tanga ang customer, nagkukumpara siya. Hindi niya alam, 6 na beses mas malaki ang kita ng Decathlon sa pagbenta ng kipsa na 40 euros kaysa sa Nike na 120 euros. Ito ang pinakamalaking diskarte ng siglo ng Decathlon. Sila na ang laro, referee at kapitan ng kalaban. Pinapalaro kanila sa field nila pero sila pa rin ang nagdedesisyon ng score. Para sa malalaking brand, ito'y estratehikong bangungot. Kung tatanggihan mong mapabilang sa Decathlon, para kang nagiging invisible sa milyon-milyong tao. Kung tatanggapin mo naman, para ka lang nagiging palamuti, nagbabayad ka pa para ikaw ay pagsamantalahan. Bumabagsak na ang mga resulta, parang hampas ng pamalo. Go Sport, pag-uusapan pa natin yan. Kung interesado kayo, mag-comment lang. Bumagsak na ito. 2,300 trabaho ang natanggal matapos mag-anunsyo ng malawakang tanggalan ng Nike. Samantala, naranasan ng Adidas ang pinakamasamang taon sa loob ng 20 taon. Habang nangyayari ito, sa hilaga ng Pransya, binibilang nila ang 15.6 bilyong euro na kita, isang makasaysayang record. Hindi na lang sa Europa ang Decathlon, target na rin ang Asia at digital. Wala na ang kahihiyan ng 1,976. Ang Parkingville ay naging global na imperyo, namumuha na lang ang natira para sa iba. Noong huling kailangan mo ng sapatos para sa anak mo, tent o swimsuit, saan ka nagpunta? Walang nagpasimula, pero ang Decathlon ay lumika ng mundong kakaunti ang alternatibo. Ngayon, sila ang may kontrol kung mananatili o mawawala ang isang disiplina. Kung magpasya ang punong tanggapan na kulang sa kita ang squash o handball, maaaring mawala na ang mga sports na ito. Wala ng bola, wala ng raketa, dahil wala nang magdadala o magpapatuloy nito. Hindi lang tindahan ang usapan, kundi isang infrastruktura at network na may 1,500 plus tindahan sa 60 bansa sa buong mundo. Isang malawakang kampanya sa India para maabot ang susunod na bilyong atleta. Hindi na sinusubukan ng Decathlon na talunin ang mga kakumpetensya nito, wala na itong kakumpetensya, ang layunin nito ay maging nag-iisang lugar sa mundo kung saan may karapatang umiral ang esports. Pero syempre, may mga nasasakripisyo. Sa loob ng 20 taon, 40% ng independenteng sports store sa Pransya ang nawala. Nawalan din ng saysay ang ilang makasaysayang tatak na inobatibo. Noong 1976 anyos si Michelle Leclerc, pinagmasdan niya ang isang bakanteng paradahan. Hindi niya layuning baguhin ang mundo, gusto lang niyang makaganti sa mga humamak sa kanya. Nagawa niya pareho. Habang lumalawak ang Decathlon gamit ang mga bodega at asul na istante, may isang tahimik na kalaban na lumalago sa digital na mundo. May kumpanya na hindi nagtatayo sa labas ng lungsod kundi direkta sa utak ng mga bata. Hindi ito gumagawa ng tumatagal na produkto kundi mga bagay na nag-e-expire sa 24 na oras. Ang kumpanyang ito ay Shein at nakasalalay ito sa isang lihim na algorithm na sumira sa fast fashion gaya ng makikita sa video na lumalabas.